non-stop na ubo. Mag-Tuseran. Quick visa, lasting ginhawa. Ang unang hirit at Tuseran, kakampi nyo laban sa sakit. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Naku mga kapuso, kung kanina nakita niyo yung paggawa ho ng dishwashing liquid, ngayon papakita namin sa inyo yung paggawa naman ng hand soap. Siyempre kasama pa natin si Michelle. Michelle, doon sa hand soap naman, ano yung mga ingredients natin na kailangan? Same yung ingredients, ang mapapalitan lang from yung degreaser dahil sa, sa dishwashing. Ito naman, moisturizer yung ilalagay natin. Siyempre sa kamay, kailangan malambot sa kamay. So meron ka pa rin nung yun, same pa rin. Technical iodized salt, at saka itong itong foaming agent and then, paano gagawin natin dyan? Ayan, ganun ulit. Mix lang ulit siya. Okay. Yan, same. Tapos tutunawin lang siya. Foaming agent, imimix sa water. Pagkatunaw niya, lalagay po yung asin. Technical iodized salt. And then, tapos po, ano po natin, bubble enhancer. Bubble enhancer. Pang ano rin po pang hand soap ito, ha? Pang hand soap. Tapos yung scent na. Scent na siya. Kaya nakikita natin, mga nabibili natin, iba-iba yung amoy ng mga ito po, bubble gum. Bubble gum scent po. Tapos ano yung ginagamit natin para maging makinis sa balat, hindi magaspang? Moisturizer. Meron pa rin yun. Ito po yun. Okay, ilalagay din yan sa pag-mix. Opo. And then, so, mimix lang natin yan. Puro mix lang po siya. Okay. Mga gaano katagal? Ayan. Mga 15 minutes lang po yung mixing niya. So, meron na yung scent, di ba? Ano yung scent na ginagawa? Bubble gum po yan. Bubble gum. Pagkatapos niya, ito na po yung finished product natin. Gaano katagal natin mimix? 15 minutes 15 minutes. So, pagkatapos ng 15 minutes, ganito na siya lalabas. Opo. Okay. So, ayan na ho yun. Na-mix-mix na yung hand soap. And then, ilalagay mo na sa mga maliliit na bottles na pang-giveaways natin. At then, itong hand sanitizer naman, ako ito napaka-importante nito sa panahon ngayon. Paano yan, Michelle, yung paggawa naman ng hand sanitizer? Ito po, alcohol-based to. Okay. Tapos meron po siyang triclosan na ginagamit natin for antibac. Pero hindi yata sa bahay yan. Hindi to pwede sa bahay kasi. Kailangan sa laboratory kasi BFAD approved siya. Kailangan accredited bawal ng siyang FDA, Food and Drug Administration, yung mga bawal siyang i-mix sa bahay. Bawal. Okay, so pwede. And then after niyan, pag nailagay na siya sa container, eto na. Ayan. At eto na ngayon, para maging personalized at medyo kakaiba, pwede niyo pang big giveaway. Eto na yung mga lalagyan. Ayan, sample yan. Ano ito mga parang beads na ito? Ito po, sequence po ito. Sequence na flower. Lalagay lang yan. Dinidesign natin to dito. Like ito, pang debo namin. Wow. Meron siyang fur. Kasi ito yung gusto niya. Oo, pandebu. O kaya naman yung mga yan yung giveaway. Ayan. Wedding. Ayan, pwede mga pang-giveaways. Naku, ayan. So, napakasimple lang ho ng mga itinuro sa atin ni Michelle today. Yung paggawa ho ng mga home-based business na kailangan lang ho na maliit na kapital. At ito nga ho, ay napaka-advisable doon sa mga kababayan natin, sa mga kapuso natin na nasa bahay lang at walang ginagawa para pampalipas ng oras, kumikita na kayo, nalilibang pa kayo. At napaka-ano yan. Dapat ngayon pa lang paghandaan nyo dahil malapit na ho ang Pasko. Yan, dapat nag-iisip na tayo ng mga pangregalo o mga pang-giveaways. Michelle, maraming salamat. Thank you po. Si Michelle Tinoco, napakasikap naman itong tao ito. Meron na siyang laundry business. Meron pa siya nito mga homemade products na pang gagamitin mo natin sa pang-araw-araw. Mula po rito sa Tondo, Manila, pabalik po unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Mas unang hirit, ang saya. Para sa mga mahihilig sa animals, ay, sikat na Malabon Zoo. Dahil sa pambihirang hayop nila doon. Hayop. Oh, at ngayon meron pa sila mga bagong ibibidang animal friends doon. Yes, at ihihilit po sa atin yan ni Monica Arn at Betong. Good morning! I miss you guys. Miss you, Mars! Layo mo. Hi girls, good morning! Ayan, bilang nabitan tayo dun sa field trip natin last week dito sa Malabon Zoo, well, nagbabalik tayo today and good news dahil makikita natin for the first time ang ilan sa mga new attractions nga nila dito. And unahin na natin itong uber cute na mga baby tigers, harap ko mga baby cubs or mga cubs nga na mga tigers. Of course, sir, ito nasa likod natin ngayon, ito yung kanilang mommy, diba? Ayan. Welcome to Malabon Zoo. Ito si Tiger Cory, ang nanay nitong ating apat na Tiger Cub. Humingi ng tulong sa unang hirit para bigyan ng pangalan itong apat na Tiger Cub natin. Hindi po nagbabaha sa Malabon Zoo, kaya anytime umuulan po, pwede kayo pumunta sa Malabon Zoo, hindi po nagbabaha dito. Alright, Sir Manny, ito pong apat na ito, gano'n na po sila katanda? They are 7 days old na po, and they're just lacking names, so we're asking help from the public to send email or text unang hirit to give us names, and they can come to the Malabon Zoo. No flooding po sa Malabon. Ayun, so 7 days old pa lang sila, so batang-bata pa talaga. Anyway, sir, bukod dito sa mga cubs, ayan, Arn! Huwag mo na magbantay sa kanila, ha? Mag-babysit ka muna sa kanila. Sir, puntahan naman natin ngayon yung isa pa sa mga
favorite daw na animals dito, which is yung mga bears. Himalayan black bears. Tara sir, puntahan na po natin. Okay? Arn, iwan ka muna dyan, okay? Sige, alagaan ko muna to. Okay, punta muna tayo doon. So, okay sir, ito pong Himalayan black bear. Basically, ano pa yan? Mukhang nagpapakain. Ito, sweet lang. Isa klaseng animal din po ba? Oo, hindi ko maintindihan niya kung anong klaseng animal ako eh. Oo, yellow bear ba ito? Wow! You're amazing. Anyway, sir, ano pong I'm a yellow klaseng bear. pagkain ang pinapakain natin ngayon dito sa... Tayo na yon, they will eat 3 dozens mango. 3 dozens? 4 na papaya po. At saka loaf of bread po. Ayan po. Ay, ganun ho. Hindi kaya, parang nagugutom na rin ho ako, Sir Manny. Para kay yellow bear to. Hindi ho ba para sa akin Anyway, yan? sir, is it safe po na medyo malapit tayo sa Himalayan black bear in ganitong distance? Dito po sa Malabon Zoo and Aquarium, maaamo po yung mga hayop dito. So, makikita nyo habang bata pa yung tiger cub, inaalagaan na po namin hanggang lumaki, kaya maaamo po yung mga Hindi hayop. po to mandadamba kasi ako nandadamba ho ako eh. Kaya lumalayo ako sa inyo eh. Mas safe pala yung Himalayan black bear kaysa sa'yo, Betong. Ang mga endangered species na po sila because of global warming, nagme-melt po yung ice cap natin. And dito sa Malabon Zoo, tinuturuan namin lahat ng estudyante, lahat ng field trips na to reduce, reuse, recycle to stop global warming para mabuhay pa po ang mga endangered species natin. Ganun po. Ayun. Anyway, thank you so much, sir. And sa ating pagbabalik mga kapuso, naku, kailangan nilang abangan dahil first time din makikita yung isa pa sa mga newest attraction nila dito. Exciting yan, Yun, kaya Monica. dapat nila abangan sa pagbabalik natin yan. Dito po, sa Malabon Zoo. Babalik po na hirin. I'm a yellow bear. I'm a yellow bear. Tuloy pa rin po ang ating field trip dito sa Malabon Zoo. At ngayon naman, isang newest attraction din ang ating pupuntahan. Ito yung Kasuwari. At dahil ang first time po mga kapuso natin ito, ipapakita national television. Nagkaroon tayo ng ribbon cutting. At si Marimar, ang gumawa niya. Talo ka, Beto. Okay, let's go. Anyway, Ayan yan. ayan nga, sir. Tulad nga sinabi ko, ito Kasuwari. First time po natin itong ipapakita on national television dito sa Malabon Zoo. So, sir, ano po ba itong Kasuwari na The yan? Kasuwari is the most dangerous bird in the world po. Sir, bakit siya naging most dangerous bird? Eh, mukha naman pong napakabait niya. With one kick. With one kick? Dito po kayo. Oo With nga, one kick po. Dito po kayo. Opo, nandito po kami. One kick po, mabubutas niya ang tiyan natin. Ano, Ay, talaga? And this is the 3rd largest bird in the world. After the ostrich, and then the emu, then the Kasuwari po. It can run 50 kilometers per hour po from Australia po ito. At we're very proud here in the Malabon Zoo na in-inaugurate po ito namin Kasuwari. Oo naman. Sir, from what family of bird po galing itong... The big birds po ito. Ang pangalan niya si Roadrunner. Roadrunner. Opo. And Ayun. sa Australia po ito nanggaling. And it can eat at least mga 5 kilos of fruits every day po. Thank you so much, sir. So Okay. anyway, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating field trip. Huwag ka lalaban Oo, masyado. hindi pwede. Anyway, Sige. magmula po dito sa Malabon Zoo. Magbabalik po na hirit. Go, Roadrunner! This time for Africa. Masasarap ang inyong mga paboritong ulam kung may tamang asim ng Silver Swan sukang puti. Mabango,